And God looks at the heart. Ang sabi ng Panginoon, love me with all your heart. At tapos ang laman ng puso mo, puro galit. Anong sabi ng Lord? At heart, you are a murderer. And no murderer na pwedeng pumasok sa langit. Yung magagalitin. Ouch! Ako yun. Isa ako dun. Kaya inaalis ko ito. Still, I am spiritually dead. That's why napapaiyak ako kanya. Sabi ko, Lord, napakabuti mo. Na kahit anong serve ang gawin mo sa Diyos, kahit anong giving ang bigay mo, pero ba't lagi kang galit? You're a murderer. Mamamatay tao ka pa rin. Sakit. Di po ba? Lalo pa kayo magugulat mamaya. Kaya ang Panginoon, bakit kaya ang tawag niya ron ay murderer? Alam niyo po ba, doon sa John 8:44, ang sabi rito, you are of your father, the devil, and the lust of your father, you will do. He was a murderer from the beginning. Whoa! You see? Devil is a murderer since at the beginning. Sa simula pa lang, mamamatay tao na tong si Satanas. At kung tayo daw ay laging galit sa ating kapwa, mamamatay tao ka rin. At ikaw ay belong to the devil. Ang tatay mo ay si Satanas. Ayoko. Gusto nyo? That your father is the devil? Love one another. Amen? Very simple message. Pero ito pa lang magdi-disqualify sa'yo sa langit. Amen? Grabe, no? So, ang sabi rito, and abode not in the truth, because there is no truth in him. When he speaketh a lie, he speaketh of his own, for he is a liar, and the father of it. So kung ikaw daw ay sinungaling, at kung si Satanas daw ay nagsisinungaling, ito ay natural na sa kanya. At ang tatay mo ay si Satanas. Kung ikaw ay hanggang ngayon ay sinungaling pa rin. Hallelujah! Hindi ka nga magagalitin. Sinungaling ka naman. Hindi ako sinungaling. Magagalitin naman ako. Pareho lang. Pareho lang. Palakpakan nga po natin ang kabutihan ng Diyos. This is an eye-opener for us. Dahil ito to nature natin to yung laging galit. Kaya pala sabi ng Panginoon, kung kayo magagalit, iwasan yung magkasala. Ibig sabihin, huwag kang magmumura. Huwag kang manlalait. Dahil pag po tayo nagagalit, kaya sabi ng Panginoon, huwag magalit. Bakit? Kasi pag nagagalit na tayo, marami nang lumalabas na salita na hindi dapat sabihin. At pagkatapos mong sabihin, nagsisisi ka. Bakit? Nasabi mo yun dahil galit ka. Amen? Ang hirap. Kaya, at alam yan ng Panginoon. Kaya ibinigay niya sa atin ang banal na Espiritu para maging helper and teacher about the Word of God, para din tayo turuan, tulungan, paano to isagawa. Kaya yung sanlibutan po, yung walang banal na Espiritu, napakahirap ito. Hindi na nga nila maintindihan, isasagawa pa. Imposible. That's why we need Jesus Christ, the Savior of our soul. The only Savior of our soul. Amen? Ang sabi dito sa John 15:18-19, if you find the godless world is hating you, remember, God start hating me. Ang nagsasalita po ay Panginoong Hesus. If you live on the world's term, the world would love you as one of its own. But since I pick you, I chose you to live on God's term and no longer on the world's term, the world is going to hate us.
Magagalit sa atin ng sanlibutan. Kaya marami kayong maririnig, ano ba yung pinaggagawa ni Susan na yan? Sunod kayo ng sunod dyan. Di po ba? Hindi ako ang sinusundan nyo, ang Panginoong Hesus. Ang Panginoong Hesus din po ang sinusundan ko. Amen? Glory to God. So, alam niyo po ba kung bakit nagagalit ang sanlibutan sa atin? Dahil ang sabi ng Panginoon, pinili ko kayo mula sa sanlibutan. Pumili sa CIA, pumili sa Pamplona, pumili sa bayan, pumili sa Moonwalk, pumili dito sa bayan ng Las Piñas. Ilan lang, pick you up. Ilan lang tayong binunot. Hello? Nakasulat dito, that's why the world will hate us. Kaya magtataka kayo, bakit ganon? Mula nung maborn again ako, hindi ko maintindihan nangyayari sa akin, ang daming dumating na problema. Hindi lang world ang galit sa'yo, pati prince of this world, which is Satan. Dahil tumalikod ka sa kanya, dahil pinili ka ng Diyos. Amen? Kaya yung pagpili po sa atin ng Diyos, pahalagahan natin. Pahalagahan natin. Kaya ang sabi dun sa 1 Peter 2:9, you are a chosen generation, a royal priesthood, a peculiar people. Dugong, bughaw tayo. A royal rule belongs to royal priesthood. Hindi naman totoo, taga-CAA ako, squatter ako eh. No! You are a chosen generation. You are a royal priesthood in God's eye. Sa mata ng Diyos. Amen? Kaya pahalagahan niyo po ang inyong, dapat very proud tayo sabihin, I am a born again Christian. Huwag niyo pong ikahihiya. Hindi po tayo relihiyon. Kaya tayo naririto. Naririto tayo dahil mahal natin ang Panginoong Hesus. Amen? Glory to God. So, Matthew 5:21-22. You are familiar with the command to the Asians, do not murder. I'm telling you that anyone who is so much as angry with a brother or a sister is guilty of murder. Naku. Carelessly call a brother idiot, and you just might find yourself hauled into court. Thoughtlessly, you're stupid at a sister, and you are on the brink of hellfire. The simple moral fact is that the words kill. Ano kaya ibig sabihin nito? Alam niyo po ba, binuksan ko ang dictionary, tinignan ko yung word na stupid at saka idiot. Ang ibig sabihin po nitong binasa natin ngayon, kapag tayo daw ay nagalit sa ating mga kapatiran, ikaw daw ay guilty. Ano ang iyong kaso? Murder. At hindi lang yan. Ang sabi, kapag tinawag mo daw ang iyong kapatid na idiot, ano ba ibig sabihin ng idiot? Ang idiot, tanga, hangal, tulala. Naku, dito ako nagulat sa tulala. Marami akong sinasabihin, tulala ka na naman. Grabe, ay ito pala ipupunta sa impyerno. Kaya dito ako nagulat. Bigla akong lumuhod, Lord, ang dami kong pinagsabihan, tulala ka. Lagi kang tulala. Hindi ako nagsasalita ng tanga. Hindi ako nagsasalita ng masama. Pero yung tulala, lagi kong sinasabi, and I'm guilty of murder. At ang pupuntahan daw ay hellfire. Ano pa? Ano ba ibig sabihin ng stupid? Dito maraming guilty. Sasabihin lang natin, expression ko lang to. Tingnan natin. Stupid means tanga, gunggong, hangal, gago, ungas, ugok, tunggak, torpe, walang kwenta, walang saysay, nakakabagot. Naku, Diyos me. Nakakabagot na naman kasama. Engot, mamalimit ko sabihin, engot, ungas, hindi ko,
Kaya dito ako napapaiyak kanina. No? Dito ako napapaiyak kanina. Dito sa word na ito na binulay-bulay ko kanina. Sabi ko, Panginoon, ang linaw-linaw na nakasulat dito, you are on the brink of hellfire. You are going to hell. Guilty ba tayo lahat? I'm guilty. At ang sabi rito sa Matthew 12:36-37, lalong nakakagulat. Matthew 12:36-37, ang sabi ng Panginoon, sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghuhukom, ito na yung pagharap natin sa Diyos. Pananagutan ng tao ang bawat salita na walang kabuluhan na sinabi niya, sapagkat ikaw ay pawawalang sala o parurusahan batay sa iyong mga salita. So, yung mga useless word na sinabi natin, the words will be used to judge you, to declare you are innocent or guilty. Nako, guilty. Ang daming tara. Ilang beses nagsalita ng engot sa isang araw. Ilang beses yung tulala. Nako, araw-araw ako nagsasabi ng tulala. Hindi ko alam ang pupuntahan ko pala ay hell. Because of this expression, yun ang alam ko. Pero ang sabi rito, pananagutan daw sa araw ng judgment day ang bawat binitawan nating salita. Kaya kanina sabi ko kay nanay, Nanay, makinig kang mabuti mamaya. Huwag ka ng pintas. Delikado pala. Nangangatwiran pa. No? Ang sabi rito, maging maingat pala tayo dapat sa mga salita na walang kabuluhan na ating sinasabi. Na iyan pala pagdating ng Judgment Day, pagharap natin kay Kristo, bakit mo sinabihan ng tulala yung katulong mo? Bakit mo pinagsabihan ng ungas yung traffic aid? Bakit mo tinawag na engot at torpe yung taong yun? Ang dami, magugulat ka. Ang dami mong pa na lang nating score. At ang sabi rito, alam nyo, titimbangin to. Naku, nakakahiya. Kaya, palakpakan nyo nga po inyong mga sarili. Sa mga nakarinig ng mensaheng ito. Amen. Mamaya, iisa-isahin natin yan sa Panginoon. Ako talagang nanlumo ako dito. At alam po natin na ang salita ng Diyos ay buhay, makapangyarihan. Nababasa ko na to matagal na. Hindi ko alam na ito pala ang ibig sabihin nito. On the day of judgment, na lahat ng ating binitawang masasamang salita, lalo na sa ating mga kapatiran, may score. Ilan na score mo, kapatid? Ang dami na. Nako, alam nyo ba kahit kayo ay born again na, kahit tinanggap nyo na si Jesus Christ as Lord and Savior, at tayo ay guilty rito, ang sabi rito, hellfire. Nakakalungkot. At itong bibig po natin, huwag ito maging dahilan na tayo ay ma-disqualified na pumasok sa langit. Amen? Salamat sa Diyos, buhay pa tayo. Hindi tayo namatay. Na hindi tayo nakapagsisi sa area na ito. Amen? Lalo na yung mga asawa natin kung sabihan, di ba? Yung mga kaibigan, yung mga alam nating mas matalino tayo kaysa sa kanila. Kung pagsabihan natin, ganun na lang. Nakakahiya sa Panginoon. Kaya pala sabi ng Panginoon, royal rule, love one another. Hindi mo sabihan tanga one another. Kasi ang sabi kaya, love one another as you love yourself. Mismo tayo, ayaw din natin pagsabihan tanga, tulala, engot, stupido. Ayaw din natin yun, di ba? Kaya sabi pala, the golden, the royal rule, love others as you love yourself. Kung ayaw mong masabihan na ikaw ay tulala, na ikaw ay tanga, na ikaw ay hangal,